Rasa Camarullas. Let's give him a big hand. Okay then. Okay then. Maraming salamat po, Pastor Napoli, Church. Bago po ako mag-preach, pakita ko muna yung yung activity namin last May. Prior to po ay naging successful po yung gawain ng Panginoon. Right. May. Yan, katabi, ano po yun, Colonel ng Army, bumisita. Doon yung mga bata, gusto natin, turuan natin. Reach out namin sa ibang barangay, kasama. Yung wife ko po ang nagturo. Yan po yung mga kalibos natin sa mga polis, mga sundalo. Coast Guard, yung mayor na bigyan natin ng Bible. Mga bumbero. Linting ko. Ayan, linting na kamal. Yan po yung extension natin. Yan po yung gawain ng Panginoon sa Isla ng Samal. Ako po ay papasalamat sa church ng Bitanin. Every time. So ngayong gabi, Kaswa Pastor Napoli said na bawas daw yung
pag matagal. Kaya, sa gabi nito, Let Us Open Our Bible. Talagang nagpapasalamat ako, Pastor, sa Bethany at lalo na sa inyo. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Please stand and let us read. Sabi po dito, first, verse 18, everybody read. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, this is the power of God. Sabi po dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Ay manalangin, Father in heaven, Lord, maraming salamat sa iyong salita na aming binabasa sa gabi nito. As I deliver your word, help me, O God, put me words in my mouth. Talk to us sa gabi nito. Be with us, Lord, as I preach your word sa gabi nito. In Jesus' name I pray. Amen. Ibig maraming salamat. At sabi ko, for the preaching of the cross is to them that there is foolishness. When you preach about Christ, akala ng mga tao, tayo ay mga baliw. Yung cross po na sinasabi dito ni Paul ay hindi po ito literal na cross. Amen? Na makikita natin, may kahoy, may gold, may silver. Dati nang wala pa ako sa Panginoon, mayroon po akong hiring. Kasi yung mga ano ko, tingin ako, may mga butas yan. Ano po ako, hiring. May cross. At may naka-ano pa, naka-ginitay. At mayroon din akong kwentas na may cross. At saka yung ilalagay dito sa may hawak. Ano ba yung sa Tagalog yung hawak? Bewang. Baywang. Bewang. Bewang? Meron dito. Pero, ang pangit naman ng ugali. Kasi dati, wala pa tayo sa Panginoon, hindi po Biblia dala-dala natin. Biyaya na ng Panginoon na tayo po ay naligtas. Amen. Kasi ang buhay po natin noon ay sa tuwing pa ay abstract. Kaya biyaya ng Panginoon na ako po ay naligtas. Amen. Inago ng Panginoon. At ngayon ay nag-repeat ng salita ng Diyos. Kaya, ang cross ko dito, hindi po ito literal o material. Ang cross ko na tinutukoy dito ni Paul is about Christ. Amen? Kaya, bawat isa sa atin, kung wala si Kristo sa buhay natin, we are nothing. Amen? Right. My preaching tonight is about the cross. Tatlong bagay, number one, is about love. Yan po yung rason bakit si Kristo namatay sa cross ng Kalbaryo dahil sa atin. Amen? The Bible says, for God to love the world, that He gave His only begotten Son. Jesus Christ died on the cross of Calvary is because of you. Amen? It's because of us. He died on the cross of Calvary. He abandoned His kingdom sa back. He came to this wicked world and died for ungodly people just like you and I. Amen? He died for us. Why? Simply reason, because He loved us. Amen. Amen? The Bible says, Romans 5:8, for God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Imagine, we are sinners condemned and bound to hell. But thank God, Jesus Christ, He came to reach out the ungodly people. A sinner like me. Right. Amen? Amen. Kaya, mapalad tayo na tayo po ay nakasumbong ng buhay na walang hanggan. Amen. It's because of the love. Amen? Kung si Kristo hindi namatay sa cross, wala ako dito. Right. Kung si Kristo wala sa buhay mo, sa gabi nito, if you are not saved, repent and accept the Lord Jesus Christ
as your personal Savior. Your religion cannot save you. Your religion cannot bring you into heaven. The only way going to heaven is no other than Jesus Christ. Amen? Yung mga tao na i-reach out natin, mga Bible study natin, hindi lahat yung mga Bible study natin madala sa church. Hindi natin lahat sila madala sa Panginoon. But I thank God and praise God, sila po ay nakarinig ng gospel. Amen. Yung mga sundalo doon, yung pinakita, lahat ng kampo sa Samal, isang headquarters at saka 9 na mga tawag ito, mga detachment. Ako po yung sa kanila, Bible study. Kaya every time pag may mga gawain sila, tatawagan ako ng commander, pastor. Nandito po yung mga bagong recruit, nandito po yung mga bagong nag-stigo dito. Pwede po kayong nag-preach. Amen. Ito sir. Kaya sila po ay nakarinig. Yung iba patay na, yung iba wala na doon. Pero narinig niya na po Amen. yung mensahe na gospel. Amen. Amen. Ganun din tayo. Nang si Kristo ay hindi dumating sa buhay natin, sana kaya tayo. Totoo yung sinabi ng pastor na may bala po ako sa spinal cord. Yung bala ko ay matagal na po ito. Nabaril po ako 1991, January 12. Nasagsagan pa nga kayabangan ko. Wala pa ako sa Panginoon. O dapat dito, dapat doon, tirahan dito, tirahan doon. Ang buhay ay walang direksyon. Pero may isang tao nag-share ng gospel. Amen. Bilib ako sa kapal ng babae niya. Sinabihan ko ba siya, hindi ka ba natatakot sa lugar namin? Hindi mo ba ako kilala? Sabi niya, nandito kami para mag-share sa iyo ng Word of God. Amen. Sana ganun din yung mga Kristiyano ngayon. Amen. Mga Kristiyano ngayon, maduwag. Right? Kahit gospel tracts, hindi na makapamigay. Isang beses namigay ako ng gospel tracts, mayroon pa akong nabigyan isang Muslim. Sabi niya, alam mo ba itong pinagawa mo? Pag sa Saudi ka, pinugutan ka na ng ulo. Natural ako, kasi maraming tao. Sabi ko sa kanya, tinignan ko siya, ito po. Sabi ko, kaya po sir, ako ay namigay dahil nandito tayo sa Pilipinas. Kaya, tanggapin mo yan o hindi, okay lang. Pero ito lang masasabi ko sa iyo. Bawat isa sa atin ay kaluluwa. Pag ang tao ay mamatay, dalawa lang pupunta, langit o hindi. Ikaw. Kapimili ka sa akin. Kasi ngayon, talagang hindi panahon ng taguwagan ngayon. Panahon ng tapangan ng nagsishare salita ng Panginoon. Amen. Matatapang ngayong mga iba walang direksyon sa buhay. That's right. Amen? Tatapang ngayong mga, nakalay na to? Tatapang ngayong mga ni Ikleo? Ni Kibuloy? Right. Kung sa Samal, ang dami nila. Ang tatapang tapang mag-share. Right? Tayo pa, alam natin saan tayo pupunta. Amen. Pero tuwag kayo siya. Pero huwag po kayong matakot. Amen. Mag-share ng gospel. Amen? Ngayon may gawain kayo sa 9 July. Amen? Preach them about the Lord Jesus Christ. Tell them about the royal resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya ang ako po ay tumanggap sa Panginoon October 28, 1998. Yan po yung turning point sa buhay ko. Amen. Nagtanong po ako, mahal ba ko sa Panginoon? Ang dami kong kasalanan na gawa. Umabot pa nga, dahil gusto lang magkapila. Kasi broken family kasi ako
ko sa loob ng bahay, dinala ko sa labas. Yung father ko ay fishing. Yung second mother ko, stepmother ko, ay hindi kami magkaintindihan. Pinupusan ako ng mainit na tubig. Yung pinggan, masakyan sa ano ko. Sa ulo. May kagat-kagat sa likod ko. Kaya, ang hitrit ko sa loob ng bahay, dinala ko sa labas. Droga dito, droga doon. Kaya, walang takot. Walang takot gumawa ng kasalanan. Hanggang ako po ay nabaril. Yung January 12, 1995. Yan po yung last na tinira ko ng buhay. Biyaya ng Panginoon. 1998. Prayer meeting ko yun. Hindi ko malimutan yan sa buong buhay ko. October 20, 1998. Prayer meeting Wednesday. Doon po ako tumanggap kay Cristo sa isang Bible Baptist Church sa Agusan din. Sunod-sunod na yun. Sunday, nagbinisita ako ng Friday. Sunday, nagsimba ako. Sisimba, pero dadala pa rin pa rin. Kasi hindi ko alam sino kaaway ko, baka nandun sa loob ng church. Hanggang ako ay pinahuli ng pastor doon. Kasi mahilig ko sa baril. Dadala ko ng baril. Sakto pag kuha ko ng Bible, sumaba yung baril. May nakakita. Sabi na yung bisita natin yan, ay yung ano na yun, yung taga-butuan. Ano yan? Bandito yan. Baga sa Bisaya pa. Ano sa Tagalog yung nandito? Yan, tutulog ko yan. Pinahuli ako, hindi na ako nagsimba doon. Kaya na, lumipat po ako sa Cagayan de Oro. At doon na rin ako tinawag ng Panginoon. 1999, twice po ako tinawag ng Panginoon at saka 2000. Kasi ako po ay tumakbo. Sa ayaw magpastor, hirap magpastor. Pero pag tawagin ka ng Panginoon, you can run, but you cannot hide. Right. You can hide, but you cannot escape. Pero matigas din ulo yung iba na tinawag ng Panginoon, you can escape, but remember what happened to you. Kaya ako po ay nagsuko ng buhay 2000. Sabi ko, Panginoon, use me. Kaya, at the cross, sinabi ko dito po, the preaching of the cross is to them foolishness. But unto us, which are saved, it is the power of God. Number one, the preaching of the cross is about God. Amen? Time ka, ako ay minahal ng Panginoon. Amen? Ganun din tayo. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang church, at mahalin natin ang kaluluwa ng timpang na kadagat. Pangalawa po is about forgiveness. Nang si Kristo po ipinako sa cross ng Kalbaryo, sabi niya, forgive them because they do not know what they do. At ako po ipinatawad ng Panginoon kahit ang kasalanan ko ay sa tingin ko talagang hindi na ako mapapatawad. Pero ako ipinatawad ng Panginoon. Kaya bawat isa sa atin, walang rason na hindi po tayo magpatawad sa iba. Pinatawad na tayo ng Panginoon na tayo ay makasalanan. Iyak tayo sa Panginoon sa harapan ng Panginoon. Amen? Dahil sa mga ginagawa natin. But thank God, tayo po ay tinatawad. Amen? At ganoon din, the Bible said in Ephesians, let us forgive one another. Pangatlo po last, sabi po dito, it is the power of God. Kaya may kapangyarihan po ang salita ng Diyos kapag ipangaral natin ito. Amen. Sa mga tao.
Amen. The preaching of the cross. Number 3, there is hope. Amen? There is Right. hope in the Lord. Kaya, buhay natin. Gaano man kayo kaloko, gaano man kayo walang kwenta sa harapan ng Panginoon, harapan ng mga tao, pero may pag-asa. Amen? May lumapit po sa akin bago po ako nagpunta dito, sabi ni Pastor, itong anak ko po ay wala ng pag-asa ko. Nalulong na sa ano po yung Pastor, yung online game. Isabong. Yung mga anak natin, mga kapatid, yung mga anak natin, pantayan natin. Ngayon, grabe. Technology, gadget, grabe. Kahit mga anak ng pastor, dulong na dulong sa games. Kaya yung mga anak namin, mayroon namang 3 anak. Natinding disiplina. Bakit? Sino pang magdisiplina? Hindi tayo mga magulang. Right. Right. Akala ng mga magulang, yung mga teacher, sila nang magdisiplina. Minsan na, mas takot pa mga anak natin sa mga teacher kaysa atin. Di ba totoo? Amen? Pero ang may talagang primary na magtulog sa mga anak natin, tayo po mga magulang. Amen. Ay mga anak namin, inaano namin yung mga sino yung mga kaibigan nila sa Facebook, ano ba yung mga acquaintance sila, sino. Bakit? Kailangan natin yan ngayon. Amen? Grabe ang mundo ngayon. Right. May nagsabi sa akin, Pastor, itong anak ko, bata pa ito, pero talagang namulat na kami sa kapaklan. Walang ng pag-asa ito kahit anong gagawin namin, kahit i-log-log namin sa tubig. Talagang nakaganon-ganon na yung kamay. Sabi ko, may pag-asa yan. Pag yan ay magsisi sa Panginoon. Magtatawarin yan at yan paguhin ang Panginoon. Right. Amen. Amen? Yung Pride March, sabi nila, yan at talaga may impirmo yan, mga tao yan. Hindi po. May pag-asa kapag sila ay mag-repent. Right. Amen? Kaya there is hope in the Lord. Sa buhay natin bilang yung buhay natin bilang Christian, akala natin wala ng pag-asa, meron po. Right. May pag-asa sa Panginoon. Kaya yung anak natin, pag hindi yan tumino, hindi yan makinig, at akala natin wala ng pag-asa, meron po. Sa Panginoon, there is hope. Amen? Amen. Kaya turuan natin, lalo na yung mga anak natin, i-follow up natin yung salvation nila. Kasi kadalasan, mga mga problema sa yung mga so-called Christian, yung nagpanggap, nagsisimba, pero hindi kaligtas. Katulad ni si Elvis Presley, di ba? Anak ng pastor yan eh. Yung father niya, assistant pastor ng Southern Baptist sa California, pero wala po. Ano yung buhay? Ginamit ng sanglibutan. Kaya sa panahon ito, akala natin wala ng hope, meron po. Amen. Amen? Yung mga anak natin, may pag-asa pa. Amen? Amen. The preaching of the cross is about love, it's about forgiveness, and hope. Hindi ko na kayo habaan. Baka mabawasan yung anak ko. Hindi ko lang po. Kaya sa gabi nito ay maraming salamat po, Pastor, at sa opportunity na ako po ay nakayo po dito at kabahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Tayong lahat ay manalangin. Father, Heaven, Lord, maraming salamat sa gabi nito. Maraming salamat, Lord, sa iyong salita at sa church na ito. Pagpalain yung Panginoon, lalo na ang kanilang activity ngayong July. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, lalo na ang aming mahal na pastor, Pastor Jerry Tapling. Pagpalain niyo po, bigyan po siya ng kalakasan, lalo na sa kanyang mga activities, mga biyahe, Lord. Tiktahan, tulungan niyo po siya, Panginoon. Ito lang kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. While you are standing, every head bowed, eyes closed.